Samantala, nagalit si Justice Secretary Laila De Lima sa nangyari sa dalawang miyembro ng grupong Osamis. Ang tanong ni Secretary De Lima, bakit hindi raw nailipat sa pangangalaga ng Bureau of Corrections ang dalawa? Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Kaya ako nagagalit ngayon is nagkaseremonyas ng pag-turnover. And then kukunin rin pala, wala pa palang tunay na turnover. And yet... Mainit ang ulo ni Justice Secretary Laila De Lima nang malaman ang nangyari sa dalawang naarestong leader ng Osamis Robbery Group. Ang alam daw ni De Lima at ng mga taga Bureau of Corrections, ito-turn over na sina Ricky Cadavero alias Kambal at Wilfredo Panugalinga Jr. alias Kulot sa kanila. Kaya pati sila isinama sa presscon kahapon. Sa presscon, dumating rin si DILG Secretary Marrojas at ang mga pulis. Matapos ang presscon, ibinyahin na raw ang dalawa kasama ang mga taga-Bucor at mga pulis. Intindi ng mga taga-Bucor sa New Bilibid Prison, idederecho ang dalawa. Pero nagulat daw sila nang pagdating sa bukana ng NBP, nagbago ang isip ng mga pulis. Ipapa-inquest daw ang dalawa sa Dasmariñas, Cavite. Pero ang sabi raw ng NBP, pwede naman sa loob na ng gusali nila ito gawin. Ang Bucor ay nasa ilalim ng Department of Justice. Nandun ako because specifically we believe na ito turnover sa amin yung si Cadavero yesterday, and as a proof, we prepared for it. Our bands were there, our security escort were there, and we have actually planned a place for him pagbalik niya because he is a high-risk inmate, so nakataka sa amin. General Estepona and Police Superintendent Mendoza intervened and advised me that the fugitive will be brought to their camp for the necessary inquest proceedings. And so I came back and said that inquest proceedings may be conducted in New Bilibid Prison. And they said that, no, we're not going to do that. We are going to conduct inquest proceedings in Dasmariñas. Kahit ipinilit daw ng NBP na idiretso na sa Bilibid ang dalawa, hindi raw pumayag si Chief Superintendent Danilo Mendoza, hepe ng Regional Special Operations Group ng Region 4. They said, we never turned him over in the first place because we're still in the process of completing our police and judicial measures, proceedings, before finally we could formally turn over. So we needed these inquest proceedings to complete so that right after that we could formally endorse and turn over the fugitive. So from there, dinala na siya sa police van ni Superintendent along with several police escorting cars to their camp. Kaya pinaiimbestigahan na ni De Lima sa NBI ang nangyaring insidente simula sa presscon sa Krame. I want answers. First, from General Estepona. Second, from Superintendent Mendoza. Explain the whole thing. Buti na lang hindi ako kasama sa presscon kahapon. Magmumukhang tanga ako doon. Ano yon? Moro-moro? Is that for show? And then gagamiting props ang Bucor? Sabi ni PNP 4A Regional Director Benito Estepona, sa Cavite talaga dapat i-inquest sina Cadavero dahil dun sila nahuli nitong Biyernes. Ang tagapagsalita ng PNP, iginiit na walang masama sa presscon sa Krame kahapon. It was an accomplishment, operational accomplishment, and we deemed it necessary to inform the public of that accomplishment. So I don't see any reason. So there was nothing irregular. Pero marami pa rin daw tanong si De Lima. Kung galing sila sa Dasmariñas, bakit sa San Pedro? Sabi ng, may tinanong ako mga nakakaalam sa lugar. Pwede naman daw nag-expressway na dito. Bakit pumunta pa doon? Palayo. There are a lot of questions that need to be answered, especially from the PNP group. Ipinag-utos na ni Secretary Rojas ang agarang investigasyon sa pagkamatay ni Cadavero at Panugalinga at mapanagot ang sinumang nagkasala. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.